Gabi-gabi nating nakikita ang mga Kapuso stars sina David Ticauco, Alden Richards, Dennis Trillo, Barbie Forteza at Sanya Lopez sa GMA series na Pulang Araw. Sa drama series na ito, ipinakikita kung paano ang buhay ng mga Pilipino nung panahon pa ng Hapon. Dito sa Cavite, may produkto kaming nadiskubre na present na bago pa ang panahon ng Hapon. Ito ang bibingkoy, medyo tikoy na medyo bibingka. 97 years old na ang produktong iyan, mga Kapuso. Pero ang pagka-in-demand nito sa merkado, abay walang kupas. Ngayon po, pang-anim na punta ko na po rito, lagi po ako nauubusan. Siguro napakasarap nga po siguro ang totoo. Nakakaubos kami ng mga 8 hanggang 10 bilao isang araw. Minsan umaabot ng 1 oras at kalahati. Ano nga ba ang sikreto to a long-lasting business? Aalamin natin yan, mga Kapuso. Ngayong bare months, must have na ata sa hapagkainan natin mga Pinoy ang kakanin. Ngayong umaga, ang challenge sa akin, how well do I know my kakanin? So, mga Kapuso, sa loob ng 30 segundo, ilan kayang kakanin ang kaya kong mahulaan? Magpapakita sa akin ng mga larawan ng kakanin at kailangan ko lang ibigay ang pangalan nito. Sali na rin kayo sa paghula, mga Kapuso. Are we ready? Ano yan, Puto Bongbong? Ano yan? Kakanin ba yan? Espasol? Okay, sinukmane. Suman. Sa yung may tsokolate. Tuwang ko, malagkit. Pas. Bibingka. Suman sa latik. Suman sa liya balitaw. Pichi-pichi. Kutsintang. Iba-iba kulay. Puto Bongbong. Puto Bongbong. Tama ako. Isa lang sila nahulaan. Kaya suman sa ano yun? Muron. Suman sa muron. Pero at least suman, sabi ko. O, di ba? Almost perfect, ha? Yun talaga pag mahilig tayo sa kakanin. Ngayon, balikan naman natin ang inain na kakanin sa Cavite, ang bibingkoy. Taong 1927, na sinimulan ni Aling Ika ang pagtitinda ng bibingkoy. Pinasa niya ito sa anak niya na si Aling Lolit. At ngayon, itong si Ate Bernadette ang nagpapatakbo sa kanilang karinderya. Bali, pang 3rd generation na ako, from lola, mama ko, tapos ako. Inspired ang bibingkoy is yung sa paggawa ng bibingka, uling sa ibabaw, uling sa ilalim, tapos mix ng tikoy. Di ba ang tikoy is malagkit? Kaya pinag-match niya ang bibingkoy as in tikoy tsaka bibingka. Para magawa ang kanilang pamosong bibingkoy, uunahin mo nang iluto ang palaman nito na minatamis na munggo. Kapag malamig na ito ay bibilug-bilugin lang ito. Ihahanda na ang homemade kakanin na para bantikoy. At lalagyan ng mantika ang dahon ng saging para hindi dumikit dito ang bibingkoy. Sa kanilang kakanin, ibabalot na ang mga binilog na munggo at saka isa-isang ilalagay sa dahon ng saging. Sunod namang ihahanda ang baga na ilalagay pantakip sa bibingkoy. Para maluto kasi ito, kailangan ng apoy sa ilalim at ibabaw. Matapos ang 20 to 30 minutes, luto na ang bibingkoy. But wait, there's more. Dahil best served daw ito kasama ang kanilang special na ginataan sauce. Ang isang serving nito may 4 na piraso ng bibingkoy na tinadtad at toppings na ginataan. Ang isang plato nito, 50 pesos lang, mga Kapuso. Ang sarap po. Maraming taong dumadayo rito. Minsan, naubusan. Ang nalaman namin, pwede raw palang mag-order online. Charan! Tikman na yan! Ito ang kanyang toppings ay parang yung sa ginataang bilo-bilo. Yan. Kita nyo, ang lapot. Oh, ilalagay doon sa ibabaw yan pagkakainin. Ito ay talagang dinadayo dyan sa Cavite City. Tikman natin ang ating bibingkoy. Ang cute ng pangalan. Bibingkoy. Kasi bilo-bilo nga to. Talaga kumakain ako ng butchi na may laman ng munggo. Tapos para ka di kumakain ng palitaw. Para ka di kumakain ng kalamay. Mabigat sa tiyan, pero masarap! Alas 11 ng gabi pa lang ay nagsisimula na sa pagluluto ng bibingkoy para makapagbenta sa palengke ng alas 6 ng umaga. Kung anong aga nila itong itinitinda,
ay ganun din kaaga namulat si Ate Bernadette sa negosyong ito. High school pa lang ako, elementary, tumutulong na ako sa kanila. Kasi laking lola ako. Ngayon, pag madaling araw, gigising na ako, magtatanong na ako, mag-uusisa ako. Bakit ganyan? Bakit kailangan ganituhin? Nang manahin ni Ate Bernadette ang negosyo, may suliranin din siyang kinaharap. Minsan, kasi syempre, hindi mo maalis na iba yung serbisyo ni Aling Lolit, ni Aling Ika. Pero sabi naman nila, na-maintain namin yung lasa, as is, yan, hindi naman nabago. Pero masigit naman daw ang advantage ng pamanang negosyo. Kilala na siya. Talaga i-maintain mo na lang kung ano yung nasimula nila. Para makasabay pa rin sa bagong panahon, pinasok na rin nila ang mundo ng social media. Iba't ibang vloggers na rin ang bumisita sa Aling Ika's karinderya. Kaya sa kalaunan, parami na ng parami ang customers nila na talaga namang dinarayo pa ang bibingkoy ni Aling Ika. One time, may nagpunta dito. Sabi niya, taga Mindoro daw sila. Meron kasing tab dito para meron ng may-ari. Ipapadeliver ko na. Talagang ganda pakiusap siya na pwede ba kunin na namin yung isang tab kahit triple ang ibayad namin. Sabi ko, sensya na po. Kasi talagang hindi po pwede dahil may may-ari. Ngayon sabi niya, sige na ate, pakiusap mo naman doon sa may-ari na kung po pwede kahit isang tab, kunin ko na. Alam mo, nung ibinigay ko yung naiyak ako. Kasi iba yung pakiramdam niya. Yung talagang yung urge niya, ng kasiyahan niya, nang nakakuha siya ng isang tab. Iba talaga yung saya na naramdaman ko nun. Mula sa Cavite City, nakarating na rin sa iba't ibang sulok ng mundo ang bibingkoy ni Aling Ika. Talagang worldwide na siya. Hindi mo na siya masasabing local lang. Pagdadaan niya sa ibang bansa is 2 days kasi kailangan i-preserve yung sauce. Tapos yung pinakalaman niya, okay lang naman siya kasi 3 days hanggang 4 days yung lifespan ng bibingkoy. Siniguro ni Ate Bernadette na pagsusumikapan niyang alagaan ang legacy ng kanyang pamilya. Naging kapalit naman nito ang biyayang dala ng negosyo sa kanya. Meron na kaming bayat lupa, nakabili kami ng sasakyan. Sa 97 years nilang pagtitinda, may payo si Ate Bernadette na talaga namang timeless. Sa mga gustong magnegosyo, basta mahal nyo lang yung negosyo, tapos hands-on kayo, patas lang sa lahat. Tsaka transparency, talagang kailangan pag ginawa nyo with love, talagang magiging successful lahat.